Guys, i-share ko lang sa inyo yung Bible verse ngayon before ako matulog. Mateo chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong kapighatian. Pansinin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. So, kapatid sa pananampalataya, kung nabibigatan ka man ngayon, kung feeling mo hirap ka na i-handle yung mga sitwasyon mo ngayon, huwag kang maantubili na sabihin yan sa Panginoon. Share mo sa Kanya kung ano yung nais mo, para na sa ganon maibsan yung bigat na nararamdaman mo. Kasi sa totoo lang, siya lang talaga yung sasandalan natin sa araw ng ating kapighatian. Walang iba, siya lang. Kasi siya yung magbigay sa atin ng kapahingahan, siya yung magbigay sa atin ng peace, joy sa ating mga sarili. Kasi dito sa mundo, hindi mo yun mararanasan. Lalo na ngayon, sobrang gulo na. Palala ng palala yung mga nangyayari dito sa mundo. Kasi nga, si Satan, gumagalaw na siya. Kung nakikita nyo yung mga pangyayari ngayon sa mundo, hindi na talaga maganda. Pagulo na ng pagulo. Kaya yan, si Satan, gumagalaw na siya kasi alam niya na parating na yung Panginoon natin. Malapit na. Kaya ginugulo na niya. Gumalaw na siya. Unti-unti na nang gilalaw. Kaya tayo na nabibigatan tayo, parang mga buhay natin ngayon gulong-gulo na. Kasing gulo ng mundo. Lumapit tayo sa Panginoon. Higpitan natin yung pananampalataya natin sa Kanya. Kasi dito sa mundong ito, temporary lang tayo. Ang ating itutok is yung buhay na walang hanggan. Yun natin, ang nais natin ay matamo natin yun doon sa kaharian ng langit. Huwag tayong antubili na lumapit sa Panginoon. Ngayon na. Dito sa mundo, puro kahirapan, puro pressure, puro mga problema, ang mga naranasan natin, problema sa pera, problema sa pamilya, problema sa mga utang, ganon. Pero lagi nating isipin na lahat na yan temporary lang. Kaya mas tiktikin natin yung mga sarili natin na mag-focus sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi in case na kunin man tayo ng Panginoon, hindi natin alam kung kailan tayo bawian ng buhay. At least, nanampalataya tayo sa Kanya. Huwag nating sayangin yung mga oras na natitira sa atin habang buhay pa tayo ngayon. Kasi hindi natin hawak ang buhay natin. Kasi hiram lang to natin sa Kanya. Hindi basihan kung mabuting tao ka para maligtas ka. Hindi yun basihan. Sa mga good works mo, hindi yun. Kundi yung pananampalataya mo kay Jesus, kung gaano ka talaga kaseryoso, sumunod sa Kanya. Lalo na sa mga salita niya dito sa Biblia. Gaano mo siya kinilala, gaano mo siya sinabuhay, kung narinig mo na yung salita niya. Kasi ito talaga, si Jesus lang talaga ang way para tayo
ay maligtas at napunta sa kaharian niya. Huwag tayong mag-alala kahit man ikakansil tayo. Maraming ayaw sa atin dahil tayo namahagi sa salita niya. Okay lang. Di baling mamatay ka na nang dahil sa salita ng Panginoon. Kasi alam mo na kapag ng senaryo na namatay ka dahil lang sa pagpalaganap ng salita ng Panginoon, ang laking proud ang Panginoon sa iyo. Kasi ginamit mo ng buhay mo para sa Kanya. At hindi ka natakot na mag-stand sa katotohanan. Hindi ka natakot maglaganap sa Kanyang salita. Kaya pag ikaw namatay dahil lang sa Kanya, worth it yun. Worth it. Kasi